Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para muli pong magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, meron tayong kukomentuhan mga katambay. Nakakalungkot po mga katambay. Sa kabila po na dapat po ponduhan ang ating bansa, lalo po ang Mindanao na pag-iiwanan na po ng Luzon. Nakita nyo naman po ang Luzon, na halos lahat ng progresibo ay nasa Luzon na. Pero ang Mindanao, di ba? Anin pa natin ang Cebu, may mga malaking proyekto po ang Cebu, ang Bisaya. Pero ang Mindanao, napag-iiwanan na po. Bakit kaya nagkaaga nito ngayon sa bagong Pilipinas? Sa kabila po ng pinangako ng Pangulong Marcos kahit po ng nung kanyang sinasabing pangangampanya na talagang hihigitan niya pa ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na yung sinasabing build, yung sa kanya, better more pa mga katambay ang gagawin niya. Pero sa kabila nito, nakakalungkot mga katambay na mismo sa Kamara, taon-taon po ang pinahayag po nitong isang congressman na taon-taon binabawasan po ang Mindanao Development po Authority, itong MINDA. Itong dapat po ito taon-taon. Napakalaking budget po ang kailangan sa Mindanao dahil nga doon sa sinasabi nga kailangan ito maging progresibong probinsya mga katambay. Ang Mindanao na pag-iiwanan na. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, natututukan po ang Mindanao. Lalo sa mga proyekto sana na napakarami pong proyekto dyan. Pero dito po sa bagong Pilipinas, mukhang hindi po ito priority ng bagong Pilipinas. Dahil bakit kaya? Napakalalaking pera ang binabawas po na pondo samantalang ang Mindanao ay napakalaki pong pagkunan po ito ng pondo ng nasyonal mga katambay. Di po ba? Pero sa kabila nun, hindi nagiging patas po yata pagdating po sa partihan ng pondo sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin kung paano po ginawa ng Kamara na bawasan po ang pondo ng sinasabing Mindanao Development Authority o itong MINDA. Paano madidevelop ang isang lugar kung ang budget po ay kinikitil mo, binabawasan mo taon-taon, di ba? Walang progresibo kang makikita riyan, di ba? Pakinggan po natin ang nasa Kamara po ito. So, Mr. Speaker, thank you. This is sponsor. Magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Magbibigay lang ako ng konteksto, Mr. Speaker. Una, ako mahigpit na katuwang nung even nung regional governor ako ng ARMM. Ang laki nung suporta at tulong nila in terms of pag-define ng policies at pagpo-consolidate ng mga program sa Autonomous Region Muslim Mindanao at that time. Second, dahil yung regional governor din naman noon ay bahagi ng board ng MINDA, kaya nasusubaybayan natin kung ano yung tulong at naibibigay ng MINDA. So on that note, Mr. Speaker, talagang ako nga sa totoo lang, tiningnan ko yung historical budget ng MINDA. Nagtataka lang ako, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Talagang halos taon-taon bumababa yung kanilang budget. Wow. May I know, distinguished sponsor, Mr. Speaker, what are the reasons bakit every year na lang ay bumababa yung budget ng MINDA? Halimbawa ho, nung general appropriation nila nung nakaraang taon, nung 2024, was 314.89 million. And yung 2025 nila ay nasa 267.36 na lang. May I know the reason, distinguished? Kung merong DBM dito, mas maganda kung sila mismo makasagot. Dahil alam naman natin kasi kahit kami naman noon, nagsusumiti kami at sila ang nagbibigay ng ceiling kung magkano lang talaga ang budget. Ano yung reason bakit bumaba? Mr. Speaker, Your Honor, tama po kayo. Tama din po kami dito sa MINDA, sa itong representanting ito na talagang po nagtatanong bakit na hindi nabibigyan ng magandang budget ang MINDA. And in fact, malaki po ang role nila doon sa development ng buong isla ng Mindanao. Mm-hmm. And we will be proposing po yung, naibalik po sana yung proposed budget level nila na 725 million. Kasi may mga proposals po sila na magaganda.
makakatulong po sa buong isla ng Mindanao. And as to the reason bakit siya bumaba, yan po ay masasagot po ng DBM. Mr. Speaker, distinguished sponsor, pagpaumanhin niyo, wala bang taga-DBM dito para silang sumagot sa iyo? Mr. Speaker, Your Honor, for a while, I'll check. Mr. Speaker, Your Honor, I stand corrected. 267.36 million ang net level budget ng Minda. Natangilang po, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang kanilang proposal was, yung nabanggit niyo nga, was 735. So, kumbaga, hindi na, sinunod yung nakaraang budget based sa GAA na in-approve noong 2024. Nung nag-propose sila, kasi alam ko bago ata yung kalihim nung Minda ngayon, lalo, hindi na lang inaprubahan yung mataas, pero ang hindi lang maganda talaga na rito, pinapapagmula doon sa level ng 2024. Yun ho yung rason na gusto nating malaman sa DBM. And second question, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ano yung mga programs na tinatamaan based doon sa 314 minus 267, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Your Honor, at the proper time po, we will submit our resolution to increase, to bring the budget of Minda to the level of their proposal. Ito po yung mga different programs na natamaan po ng pag-slash ng budget. Mr. Speaker, distinguished sponsor, in the interest of time, can you just submit the copy of... Grabe, no? Nagkaagulo rin po sila dahil nga nakakalungkot lang po, no? Yung Mindanao Development Authority o tinatawag na MINDA, nakakatulong po ito sa Mindanao, mga katambay, sa isla ng Mindanao. Pero ang ginagawa po dito sa Kamara, no? Naagulat lang po. Pero kung maglagay po sila mga extraordinary, billion, di ba? Dito, proyekto po ito sa Mindanao. At may mga programa po ito. Pero ang ating mga congressman, sa bagay, tama na may sabi ni BP Sara, 2 tao lang po kasi ang may hawak ng pondo o budget ng bansa, ng mga taxpayer, di ba? Si Speaker Romualdez at si Saldico. Sila po ang talagang may control. Kumbaga sa barko, sila ang mga kapitan. Control po nila, kontrolado po nila kung paano po nila lalagyan ng budget at babawasan ang mga departamento nito, mga katambay. Nangyayari na po yan. Katulad yan. Ano magagawa ng sa Mindanao? Napakalaki po ng isla o ng Mindanao, mga katambay. Para kaltasan mo ng kaltasan ng pondo ang Mindanao, mga katambay. Nakakalungkot lang. Ito po mga representative. Pero makikita mo po ang mga buhay po nito, mga katambay. Ang mga buhay po nito, mga congressman. Grabe po kayayaman nito, di umano. At napakamamahal pa ng kanilang mga naipupundar, lalo mga sasakyan yata nila. Putok na putok po, di ba? Pati yung mga luxurious nila, o luxury, ay sobra-sobra pong kay gagaganda sa mata natin at kay mamamahal po yata nito. Pero naagulat ka, no? Naagulat lang po. Nagugulat po si Kamanong. Samantala kung maglagay po sila na unprogram, mga unprogram po, na napakalalaking numero, billion po, di ba? Lalo sa DSWD, billion unprogram na pera. Hindi mo malaman kung anong mga programa. Ganon din po ang nilagay po nila sa sa DepEd. Dahil yun po yung sinabi ni Vice President, di ba? Yung proposed budget niya ng 2023, 16 billion. Pero pagdating sa GAA, tapos nagulat na lang ang Vice President, naging 28 billion na. Mga katambay, gaano kalaki ang idinagdag, di ba? halos 12 billion, mga katambay, ang dinagdag. Grabe, no? Tapos ganun din po noong 2024. 16.5 naging 28 billion, di ba? Grabe. Pagka sila gumawa ng pagkakaperahan yata, okay lang. Pero pagka babudgetan mo ang bansa,
iipitin mo, babawasan mo pa taon-taon. Maliit na nga yung binibigay mong pondo o budget sa Mindanao, babawasan mo pa. Talagang ito po yung pinagmamalaki po ito ng bagong Pilipinas, mga katamay, na mababago at magiging world class po ang Pilipinas. Ito po yung pinangangako po sa loob lang po daw ng 6 na taon, malaki na mababago ng Pilipinas. Ayon po ito sa Pangulo. Marami po siyang pahayag na gusto niya maging world class po ang Pangulo. Ang ating bansa, ang sabi ng Pangulo, at gusto niya po na wala na rin pong Pilipinong magugutom sa ating bansa, mga katambay. At napakarami niya pong proyekto na ipinagmamalaki. Pero paano magkakaroon ng maraming proyekto ang ating bansa? Yung maliit na nga yung pondo na nakukuha, babawasan mo pa ng babawasan. Saan kaya napupunta yung mga binabawas nila, mga katambay? Tanong lang ni Kamanong, saan kaya napupunta yung binabawas po ng Kamara dito po sa proyekto ng Mindanao? Kaya lalo pong sasama ang loob ng mga kababayan natin sa Mindanao pagka ganito po ang nangyayari po sa development po ng Mindanao. Kasi ito, Mindanao Development po ito, Authority, o yung MINDA na tinatawag. Ito po yung proyekto po ito. Di po ba? May mga proyekto po ito na dapat maibigay sa Mindanao. Pero sa kabila nun, nakakalungkot lang. Kaya paano kaya pag ito po pumutok at malaman po ito ng mga taga Mindanao, mga katambay, ng mga kababayan natin sa Mindanao, kung paano po ang ginagawa nila sa Mindanao, lalo sa pagdating sa kaperahan. Napakalaki po ng nawawala o sinasabing para na nga sa Mindanao, maliit na nga yung halos yung binibigay nyo sa Mindanao, binabawasan nyo pa ng bagong Pilipinas dito sa institusyon ng Kamara. Mga katambay, grabe, no? Grabe. Tapos mga kampanya yan, mga katambay. Maraming mga kampanya dyan, lalo mga senador, mga katambay. Walang bukang bibig ang mga politiko na kailangan ang Mindanao ay mapaangat natin ang sitwasyon, maging progresibo ang Mindanao, i-develop ang Mindanao, Kaya nga meron tayong Mindanao Development Authority na itinayo sa Mindanao. Pero kinikitil lang budget, mga katambay. Kinikitil lang budget nitong mga congressman, mga katambay. Nakakalungkot lang na sa kabila ng na ang Mindanao napakaraming resources, mga tambay, at napakalaki po ng tulong nito sa bansang Pilipinas, lalo pagdating sa pinagkukunan po ng buwis o ng tax ng ating bansa. Talagang hindi mo matatawaran ng tulong ng Mindanao sa Pilipinas. Pero napupunta lang kasi ito sa nasyonal, mga katambay. Kaya nga nakakalungkot lang hindi nagiging fair ang mga development, ang mga proyekto sa Pilipinas. Kaya napag-iiwanan ang Mindanao. Lalo pagka merong ganitong leader sa ating bansa, meron tayong ganitong speaker, meron tayo di umanong ganitong Senate President, at lalong-lalo na kung meron tayong ganitong presidente. Komento na inyong lingkod. Komento ni Kamanong, ano na mangyayari sa ating bansa katulad ng Mindanao? Tanong ni Kamanong, nagtatanong lang, pagka meron tayong ganitong klaseng speaker, at ganitong klaseng Senate President, at ganitong klaseng presidente, mga katambay, lalong-lalo na sa pagbabudget at pagparte-parte ng pera ng bayan, pera ng taxpayer, mga katambay, na magugulat ka na lang, malalaman mo na lang sa kanilang ginagawang pagpaparte ng pondo ng bayan. Isang probinsya na napakaganda ng Mindanao, mga katambay. Kahit hindi pa nalilibot ni Kamanong ang Mindanao, talagang nararamdaman ko kung gaano kaganda ang Mindanao. Napakayamang syudad, napakayamang probinsya o isla ang Mindanao, mga katambay. Pero nakikitil sa mga improvement o sinasabing progresibo ng isla o sinasabing mga probinsya sa Mindanao na pag-iiwanan, ibang klase. Kaya nakakaano lang po sinuwerte lang po ang Mindanao, mga katambay. Sinuwerte lang po sila na magkaroon po talaga ng presidente na galing sa Mindanao. Di po ba? Diyan lang po talaga sinuwerte ang Mindanao. Pero sa komento ni Kamanong, pagka ang presidente ay laging nasa Luzon,
at ang presidente ay puro taga Luzon, ganito po ang mangyayari sa Mindanao. Mapag-iiwanan at mapag-iiwanan ang Mindanao, mga katambay. Lalo, mapag-iiwanan. Isang beses lang nagkaroon ng presidente na taga Mindanao, malaking pagbabago ang nangyayari sa Mindanao. Di po ba? Hindi pa inuna ni dating Pangulong Duterte ang kanyang probinsya. Hinuli pa niya. Pero ngayon, nakitil na rin po yung mga proyekto ron. Halos hindi na rin po gumagalaw yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte ron. Dahil yan din ang nireklamo ni Mayor Baste, di ba? Na halos yung pondo po, tapos na, popondohan na lang, pero hindi maibigay ng national ang pondo. Dahil may kasama yata itong pamumulitika, di ba? Dahil nga pinupolitika po ang mga Duterte. May demolition job pa nga, di ba? Lalo sa Vice President. Kaya, sinasabi nga ni Kamanong, ang mga kababayan natin taga Mindanao, hindi po yan mga tanga at bobo. Alam po nila, matatalino po ang ating kababayan sa Mindanao. Alam po nila na ginagago lang sila di umano ng mga politiko sa Luzon, lalo na pagdating sa partihan ng pera ng bayan, lalo sa mga programa. Yung mga programa, ibang-iba ang programa. Napakaraming programa sa Luzon. Pero sa Mindanao, Mumu lang, anggi-anggi lang, mga tamay, anggi-anggi. Kaya walang progresibo ang Mindanao. Mabibilang mo lang po sa probinsya ng Mindanao ang asensado. Siyempre, nangunguna po siyempre dyan ang Davao City. Di ba? Yan lang po ang nakikita ni Kamanong na progresibo halos sa Mindanao. Yung iba, hindi natin alam. Pwede po kayong magkomento, mga katambay, kung ilang probinsya o city na pwede nating itapat sa Luzon, mga katambay. Dahil nga napag-iiwanan na po. Sa tingin ni Kamanong, napag-iiwanan na. Napakaraming probinsya sa Mindanao na napag-iiwanan na. Dahil sa ganitong takbo ng gobyerno natin. Komento ni Kamanong, yung ganitong takbo na talagang iba ang partihan, iba ang sinasabi nga. Ang nangyayari kasi sa bagong Pilipinas, komento ni Kamanong, meron kasing tinititigan at meron yatang pinapaboran. Di ba? Iba po yung pinapaboran mo na, tinititigan mo pa. Di ba? Kasi may politika eh. Taga saan po ba ang mga Duterte? Di po ba sa Mindanao? Taga Mindanao. Di ba? Tapos, ang dadalin lang ng mga politiko na galing sa Bisaya na politiko, galing sa Luzon na politiko, ang dadalhin lang sa Mindanao, yung para kang timawa ka at bibigyan ka lang ng kakarampot na ayuda. Yun lang po ang dadalhin sa inyo, sa mga kababayan kong taga Mindanao. Ayuda, hindi programa. Dahil may mga programa na dapat mapunta po ang programa sa Mindanao, pero yung sinasabi nga ni Kamanong, talagang pigang-piga at talagang kumbaga sa partihan, yung party ng Luzon ay 8 bahagi, yung sa Mindanao ay 2 bahagi lamang, mga tamay. Mas mataas pa ang binibigay na budget yata sa Cebu o sa Visayas, mga tambay. Mukhang talo pa sa budget ng Cebu ang Mindanao, mga katambay. Ganyan po ang sinasabing may favoritism yata, mga tambay. Nagtatanong lang si Kamanong, meron po kayang favoritism ang bagong Pilipinas? Pagdating po sa proyekto at sinasabi pag-unlad ng Pilipinas, mga katambay. Di ba? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Ano po masasabi nyo rito, mga katambay? Lalo sa mga kababayan natin o kababayan kong mga taga Mindanao. Pwede po kayong mag-comment, mga katambay. Kung mali ang sinasabi ni Kamanong, baka naman po sa Mindanao talagang progresibo na katulad ng Metro Manila. Baka nagkakamali si Kamanong sa kabila ng lumiliit po ang budget na ibinibigay po ng pamahalaan po sa Mindanao. Baka nagkakamali naman si Kamanong, talagang progresibo na pala ang Mindanao. Paki-comment nyo po, mga kababayan ko, mga taga Mindanao, para po malaman ko rin kung talagang totoo po ba ang sinasabi na inyong lingkod na napag-iiwanan na po ang probinsya ng Mindanao. Dahil po sa ginagawa po ito, taon-taon, binabawasan po ang budget
ng Mindanao Development Authority o MINDA, mga katambay. Kaya paki-comment lang po mga katambay para naman malaman din po ni Kamanong na totoo po pala ang sinasabi ni Kamanong na talagang napag-iiwanan na ang ating probinsyang Mindanao na napakaganda po. Napakaganda ng Mindanao. Nakikita po ni Kamanong yan eh. Pagka tinignan ko po sa YouTube, yung mga part ng Mindanao, lalo ang part ng mga Sulu, Puerto Princesa, at marami pang part. Siyempre po, yung Mindanao, nakikita ko na po sa maganda na po talaga dahil malinis at secured ang mga kababayan natin Dabawenyo. Mayroon po silang security at marami pang part ng Mindanao na talagang magaganda. Kasi ayon na rin mismo sa ating Vice President, napakaganda po ng Mindanao. Kulang na kulang lang po sa development ng Mindanao. Kasi marami pong sinasabi. Dahil nung nakaraang vlog po ni Kamanong, ipinagmamalaki po ng Vice President ng Mindanao. Napakarami raw pong magagandang lugar sa Mindanao. Kaya lang, wala pong improvement mga katambay. Paano magkaka-improvement ang Mindanao kung malalaman natin ang ginagawa ng Kamara na kinikitil sa pondo ang Mindanao, lalo sa mga development nito, di po ba? Kaya nakakalungkot. Muli po, si Katambay Manong po, sana po mabago pa ang mga ganitong sistema na nagkakaroon po ng favoritism ang gobyerno natin pagdating sa partihan ng pondo ng bayan at ng taxpayer mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. At thank you po at nagugustuhan nyo po ang ating maliit na channel. At hindi nyo po iniiwanan si Kamanong dito po sa ating Tambayang Makabayan. Sa muli po mga katambay, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.